Para makaiwas sa pamilya ni Mang Densyo na nagbayad ng 1,000,000 piso para ikasal ako sa isang babaeng hindi ko kilala, na akala nilang katulad ko na nagmadaling baguhin ang estado ng pamilya, kaya nagpakasal, dahil sa awa. Sa mga araw pagkatapos ng kasal, inalagaan ko siya na parang isang prinsesa. Pero isang pangyayari ang nagpabunyag sa tunay na pagkatao ng babae. Hindi ko akalain na ang asawa kong laging maagang umaalis at huling umuuwi dahil sa trabaho ay anak pala ng pinakamayamang pamilya sa Makati. 3 araw na ang nakalipas, dahil hindi ko na matiis ang pangulit ni Tia Ising, nagpadalos-dalos akong magpakasal sa ipinakilala sa akin. Pagkaalis namin sa munisipyo, pareho kaming may hawak na maliit na pulang aklat. Sa puntong ito, biglang nagtanong si Maria Clara, "Hindi ka ba natatakot na baka niloloko lang kita para makasal?" Mapait akong ngumiti at tinanong siya, "Ano bang meron sa akin na gugustuhin mong lokohin?" Pagkatapos ay idinagdag ko, "Hihintayin ko ang tamang pagkakataon para ipaliwanag sa pamilya, pagkatapos ay sama-sama tayong kakain." Pagkarinig nito, nag-alinlangan si Maria Clara, kailangan pa bang hintayin ang tamang pagkakataon? Akala niya siguro sabik na sabik akong magkaasawa, kaya agad ko siyang iakyat sa bahay. Kahit papaano, noong nagkita kami kanina, medyo kakaiba ang sinabi ko. Sinabi ko sa kanya noon na kahit may babaeng magpanggap na ikakasal, basta sumunod sa formalidad ay okay na, at sinabi ko rin sa kanyang nagmamadali akong baguhin ang sitwasyon ko. Nang makuha ko ang sertipiko ng kasal, may kakaibang pagbabago sa puso ko. Iniisip ko na hindi na ako pagmamay-ari ni Tia Ising, parang nabawasan ang galit sa puso ko. Pagkatapos ay tiningnan ko si Maria Clara at sinabi, "Uuwi muna ako sa bahay namin para makapagpaalam ng maayos sa pamilya." Tumango si Maria Clara nang hindi nagpipigil. Balak ko sanang tanungin kung gusto niyang ihatid ko siya sa bahay nila, pero bago ko pa man masabi ay itinuro niya ang lumang dekuryenteng bisikleta na nakaparada sa gilid ng kalsada. "Gusto mo ba akong ihatid sa bahay namin?" Nagulat si Maria Clara. Bilang isang dalagang direktor at presidente sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na marinig mula sa isang lalaki ang mga salitang ihatid sa bahay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Nakita ko ang ekspresyon ni Maria Clara, akala ko may nasabi akong mali, hindi ko alam kung sumobra na ba ako. Kahit papaano, kanina sa mesa, sinabi ko na kahit nagpakasal na kami, kailangan pa rin namin ang panahon para mag-adjust. Kung hindi kami magkasundo, maaaring umatras ang isa sa amin. Kaya ipinaliwanag ko na nakita ko siyang sumakay ng taksi kanina, akala ko wala siyang sasakyan kaya ihahatid ko na siya. Tumigil ang tingin ni Maria Clara sa maliit na dekuryenteng bisikleta. Luma na ang gulong, siguro ay 7 o 8 taon na. Ito ang lumang dekuryenteng bisikleta na ginagamit ko sa loob ng ilang taon. Talagang hindi ito mukhang maganda. Buti na lang at nag-order na ako ng bago, hindi ko pa nakukuha sa tindahan. Sa kasalukuyan, kumikita ako sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga hand-painted na likhang sining online at paminsan-minsan ay nagla-livestream para magturo ng pagpipinta. Ngayon, kumikita ako ng higit sa 10,000 piso bawat buwan. Kung hindi ako naglalaan ng masyadong maraming oras sa gawaing bahay, at kung hindi nagkakagulo si Tia Ising, mas mataas pa sana ang kita ko. Tinanong ako ni Maria Clara kung may lisensya ako. Kung may gusto akong sasakyan, maaari ko raw sabihin sa kanya at bibilhan niya ako. Agad akong umiling at tumanggi. Masaya na ako na may pumayag na magpakasal sa akin ng biglaan. Paano ko naman siya pagsasamantalahan? Sa panahon ngayon, napakataas ng porsyento ng diborsyo. Nang makita ni Maria Clara iyon, hindi na siya nagpumilit. Tungkol naman habang sinusubukan ko ang high-tech na fingerprint lock, pinindot ko ulit ang doorbell ng ilang beses, pero walang sumasagot. Saka ko lang naalala na kahit napag-usapan namin ni Maria Clara na pupunta ako ngayon, hindi namin napagkasunduan ang oras. Hindi ko alam kung kailan darating si Maria Clara. Nang kunin ko ang telepono ko para tawagan siya, saka ko lang nalaman na WeChat lang ang meron kami, kaya doon ako tumawag. Paulit-ulit na tumutunog ang mahinang musikang piano, pero walang sumasagot. "Maria Clara? Nandyan ka ba?" "Nandito na ako sa menu, ano ang password?" Busy si Maria Clara sa isang meeting, kaya nakasilent ang telepono niya. Lumipas ang 40 minuto, pero hindi pa rin sumasagot si Maria Clara. Dahil pagod na akong nakatayo, napasandal na lang ako sa pinto at umupo.
Dahil dito, nagkaroon ako ng kaunting pagdududa kung niloloko ba talaga ako. Kinuha ko ang sertipiko ng kasal sa bag ko at tiningnan ito ulit. Si Maria Clara, na may seryosong mukha at bahagyang ngiti, loko-loko ba ang magsasakripisyo ng ganito para lang makasal? At isa pa, babae pa siya. Siguro busy lang talaga siya. Kailangan ko na lang siyang hintayin. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas, pero natapos na rin sa wakas ang meeting ni Maria Clara. Sa malawak na conference room, nagtayuan ang mga manager na nakasuot ng coat at nagpaalam. Seryosong tiningnan sila ni Maria Clara at sinabi na importante ang report ngayon para sa pag-sum up ng kita noong nakaraang taon at sa pagtatakda ng target para sa susunod na taon. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas siya ng conference room. Tinulungan siya ng lalaking assistant na magdala ng telepono. Maria Clara, mayroon kang isang voice chat call na hindi nasagot. Nagtatakang tanong ni Maria Clara, sino? Ibinukas ng lalaking assistant ang WeChat at nagulat nang makita ang pangalang, Kong Tuyen, hindi marunong mag-basketball. Sumimangot si Maria Clara. Ano ba yan? Akala ko kung sinong kakaibang lalaki. Huwag mo nang pansinin. Sumakay na tayo sa kotse at umuwi sa villa sa Tagaytay. Paupo si Maria Clara sa sofa at basta na lang kumuha ng bote ng alak. Lumapit ang katulong sa kanya. Maria Clara, akyat ka na lang sa kwarto mo para magpahinga. Malamig sa living room dahil sa aircon. Pumikit si Maria Clara at sumagot ng pagod na pagod siya sa pakikinig sa mga report at pag-aasikaso ng mga kontrata kanina. Tumayo lang ang katulong at nag-alinlangan. Maria Clara, nagtanong si Maria Clara na may pagod na tono, ano? Tapos na pong palitan ang lock sa window, sumagot ulit si Maria Clara ng nang magsimula siyang umakyat sa hagdan, bigla siyang napatigil. Mindu. Sandali lang. Sa kanya lang naalala na kahapon pala ay ikinasal siya sa isang lalaking kakaiba at espesyal na nagngangalang Lucas. Biglang nagising si Maria Clara at agad kinuha ang telepono niya para ibukas ang chatbox. Tama nga, Kong Tuyen hindi marunong mag-basketball nga. Nakalimutan niyang palitan ang pangalan niya kahapon. Tumingala siya para tingnan ang oras. Alas negatibo 1:00 oras 20 minuto na ng gabi. Dumating siya kaninang hapon. Agad na tinawagan ni Maria Clara ang lalaki, pero patay ang telepono nito. Wala siyang nagawa kundi tawagan ang driver para pumunta sa Mindo. Pasensya na, hindi ko tiningnan ang telepono ko. Busy talaga ako ngayon. Hindi nakalimutan ni Maria Clara na magpadala ng mensahe para magpaliwanag habang nasa kotse. Sa kabilang banda, bumaba si Lim Uindong na nakasuot ng tsinelas. Bago pa man siya makapag-hello, nakita niyang nagmamadaling lumabas ang kanyang nakatatandang kapatid. Nag-aalala niyang tinanong ang katulong, saan pupunta si ate? Mukhang nag-aalangan ang katulong. Pinagbilinan po ako ni ate na huwag sabihin sa iba. Pagkarinig nito, tumawa si Lim Uindong. Ikinasal ba talaga si ate? Tumawag sa kanya si tita ng ilang beses kahapon, kaya hindi alam ng mga katulong kung paano sasagot. Isa lang ang sinasabi ni Maria Clara sa bahay ng mga Lim, at walang may gustong sumuway sa kanya. Wala ring may gustong manghimasok sa kanyang personal na buhay. Si Lim Uindong ang pinakamabait na pinsan sa lahat. Sa harap ng malaking bintanang salamin, sinilip ni Lim Uindong si ate. Dahan-dahang umalis ang Rolls Royce sa villa, punong-puno ng awa para kay ate. Siguro hindi na niya matiis ang pangulit ni tita, kaya basta na lang siyang naghanap ng lalaking pakakasalan. Napakabilis, napakatapang at kaawa-awa. Kahit na hindi kailangan ng pamilya ni Lim na magpakasal para patatagin ang kanilang posisyon, napakabilis pa rin ni ate. Sa pagkakaalam ni tita, baka hindi mayaman ang lalaki. Siguro ordinaryong tao lang. Mindo 1,208. Pagkalabas ni Maria Clara sa elevator, nakita niya akong nakaupo sa sulok at natutulog. Nagulat siya at nakonsensya. Lumapit si Maria Clara at bahagyang tinapik ang balikat ko. Uy, balak niya sanang banggitin ang pangalan ko, pero nakalimutan niya kung ano ang pangalan ko. Bago pa man niya maalala, nagulat ako at agad na tumingala. Nagkatitigan kaming dalawa. Nang malaman ko na si Maria Clara ang nasa harap ko, saka ko lang naalala na hinihintay ko pa pala siya. Pasensya na.
Iyan ang mga salitang bibihira niyang sabihin sa buong buhay niya. Balak ko sanang tumayo, pero nakita kong manhid na ang buong ibabang katawan ko at hindi ko magawang maglakad. Tiningnan ako ni Maria Clara. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, sa tulong ni Maria Clara, sa wakas ay nagawa ko ring tumayo ng tuwid. Nahihiya akong umiti. Maria Clara, ano ang password sa pinto? Tiningnan ni Maria Clara ang lock at nagulat. Sa sobrang pagmamadali niya kanina, nakalimutan niyang tanungin ang katulong. Nahihiya niyang humingi ng paumanhin at kinuha ang telepono niya para sabihin sa akin na maghintay muna saglit. Pagkatapos niyang lumabas sa pasilyo para tawagan ang isang tao, sinabi niya, ang password ay 1314213421. Nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi, nahiya ulit siya. Ipinasok ko ang numero at agad na bumukas ang pinto. Malawak na living room ang bumungad sa akin. Medyo nagulat ako sa laki ng apartment. Hindi bababa sa 200 square meters, may 5 kwarto at 2 living room. Napakalalaki ng bawat kwarto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi kaya masyadong mahal ang upa? Hindi ba kinonsidera ni Maria Clara ang sitwasyon ko sa pera? Kahit na tahimik na pinagmamasdan ni Maria Clara ang buong dekorasyon ng kwarto at mukhang kontento siya, hindi pa rin ako mapakali. Medyo napilay akong pumasok. Hindi kaya masyadong mahal ang upa dito? Nag-aalala akong tanong. Hindi naman masyadong mahal. Magkano nga kaya? Dumudugo na ang puso ko sa puntong ito. Hindi maintindihan ni Maria Clara kung bakit ako nag-aalala tungkol sa upa. Dahil ayaw na niya akong magtanong pa, basta na lang niyang sinabi, 1,000. Malaki ang apartment dito. 1,000 lang ang upa kada buwan. Tagal na akong nagtatrabaho kaya hindi ako basta-basta maluloko. Paano kaya magiging ganito? Mukhang nahihiya si Maria Clara. Hindi ko ba alam na may mga kamag-anak siya na may-ari ng lugar na ito at binibigyan siya ng diskwento? Ganito na ba kababa ang ko? Kamag-anak ko ang may-ari, okay. Kung ganun, magiging makatwiran iyon. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kung napakamahal ng upa, papayuhan ko siya na tumanggi at maghanap ng ibang lugar. Kung kamag-anak niya naman pala, maiintindihan ko. Napakaganda ng bahay na ito. Parang libre na lang ang 1,000 kada buwan. Iniisip ko na parati kong sinasabi na ayaw ko siyang pagsamantalahan, pero tinutulungan pa rin niya ako. Iginayak ko ang aking manhid na mga paa at tiningnan ulit ang paligid. Kumpleto ang sofa at wine cabinet. Maganda ang bawat lugar. Walang laman ang kwarto pero maganda ang balkonahe. Siguro mayroon pang mas maraming damit na pwedeng patuyuin. Mayroon ding dressing room at maliit na study room ang master bedroom. Mayroon ding sariling banyo. Hindi ko na kailangan pang pag-usapan pa kung sa kanya ang kwartong iyon. Sa secondary bedroom na lang ako titira na maganda rin ang ilaw. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, pumunta ulit ako sa kusina. Malinis ang kusina. Kailangan ko pang bumili ng ilang kagamitan sa kusina. Buti na lang at nakahanda na ang lahat ng kumot, bedsheet at unan sa mga kwarto. Hindi ko maiwasan na humanga sa atensyon ng kanyang kamag-anak sa detalye. Napakabait ng kamag-anak mo. Nakahanda na rin ang mga kumot at unan. Sumagot si Maria Clara at sa isip-isip niya, pinagkatiwalaan ko si katulong sa paggawa nito. Kapag hindi sila maayos, ngayong gabi, mapapahiya ako. Habang inaayos ko ang kama para sa 2 kwarto, tinanong ko, ang upa ba ay 1 deposit at 3 buwan na bayad muna, o 1 deposit at 1 buwan na bayad muna? Sinabi ko na ang kamag-anak ko, kaya hindi na kailangang pag-usapan iyan. Nakaupo si Maria Clara sa sofa at nagpapahinga. Pagkarinig niya nito, nakita niyang may notification ang telepono niya. Ibinukas niya ito at nalaman na nagpadala ako sa kanya ng 2,000. Ano ba ang ginagawa mo? Lumabas ako ng kwarto. Tinutulungan kitang magbayad ng upa at deposito. Hindi alam ni Maria Clara kung dapat ba siyang tumawa o hindi. Hindi niya maintindihan kung bakit parati kong pinagtutuunan ng pansin ang bagay na ito. Hindi siya nagsalita, basta na lang niyang ibinalik ang transaksyon. Nagulat ako. Pero nagkasundo na tayo. Sa unang yugto, mag-adjust lang tayo sa ating isa't isa. Pagdating sa pera, kailangan nating maging ganoon.
Magtira ka ng pera para bumili ng mga gamit para sa bahay. Hinilot ni Maria Clara ang noo niya. Napapagod na siya ngayon. Wala na siyang lakas para makipagtalo sa akin tungkol sa maliliit na bagay. Nakita ko ang pagod niya kaya sinabi ko, tapos na ang paglilinis ng master bedroom. Sige na, magpahinga ka na. Nagtataka akong tiningnan ni Maria Clara. Itinuro ko ang secondary bedroom sa tabi. Doon na lang ako matutulog. Tumango si Maria Clara at walang sinabi, tumayo siya at dumiretso sa kwarto, isinara ang pinto. Sa diwa ng pakikipag-ugnay muna sa pagkakilala, ang relasyon sa pagitan namin ni Maria Clara ay mananatiling mababaw lamang. Sa ganitong paraan, hindi kami magtatapos ng hindi maganda sa hinaharap. Pagkatapos kong maligo, humiga rin ako sa malambot na kama. Ayaw kong patayin ang ilaw. Pakiramdam ko na nanaginip ako. Natatakot akong paggising ko, babalik ako sa masikip na bintana na wala pang 3 square meters. Kinabukasan, dumaloy ang banayad na sinag ng araw mula sa bintana. Ibinukas ko ang mga mata ko na punong-puno ng kaligayahan. Inunat ko ang mga braso ko at lumabas ng kwarto para maghanda ng almusal. Pero naalala kong walang ulam at walang mangkok sa kusina. Balak ko sanang bumaba para bumili ng soy milk at deep-fried dog sticks, pero hindi ko alam kung ano ang madalas kainin ni Maria Clara para sa almusal. Kaya pumunta ako sa pinto ng master bedroom at kumatok ng 2 beses. Maria Clara, ano ang gusto mong kainin para sa almusal? Pagkatapos ng ilang segundo, walang sumasagot. Kumatok ulit ako ng ilang beses. Tahimik pa rin. Tumapang ako at inilagay ang kamay ko sa doorknob at sinubukan itong ibukas ng dahan-dahan. Nang makita kong walang laman ang kama, saka ko lang nalaman na umalis na si Maria Clara. Hindi ko alam kung kailan siya umalis ng kwarto. Kinuha ko ang telepono ko para tanungin siya kung saan siya pumunta, pero naisip ko na nakikialam na ako sa kanyang kalayaan. Parang wala naman akong karapatang tanungin siya. Kung may mangyari man, sasabihin naman sa akin ni Maria Clara. Pagkatapos ay mag-isa akong bumaba para kumain ng almusal. Sa daan papunta sa trabaho, nagtataka pa rin ako. Umalis si Maria Clara nang hindi nagsasabi ng anuman. Baka umalis siya ng hating gabi. Ako at ang matalik kong kaibigan na si Wang Wei ay umuupa ng opisina ng magkasama. Ang kalahati ng espasyo ay ginagamit ko para magpinta at magbenta online, at ang kalahati naman ay ginagawa ni Wang Wei na live stream room. Magkaibigan kami mula pa noong nag-aaral kami. Halos magkatulad kami ng interes, pero mas maganda ang sitwasyon ni Wang Wei sa pamilya. Siya ang nag-iisang anak sa isang mayamang pamilya. Nang makita ng matalik kong kaibigan na sa wakas ay nagtatrabaho na ako, nag-aalala niyang nagtanong, saan ka na naman nang galing nitong mga nakaraang araw? Nag-aalaga ka na naman ba ng bata sa bahay? Inaayos ko ang espasyo ko at nagpakasal. Ipinakilala ka na naman ba ng tiya mo? Hindi naman magaganda ang mga babae tapos maluho pa. Huwag kang magpakasal dahil lang sa edad mo. Ang hindi para sa'yo ay hindi para sa'yo. Huwag kang maging katulad ng iba na basta na lang tumatanggap ng ayaw ng iba. Sinabi ko na sa'yo, napakagulo sa bahay ng tiya mo. Mag-upa ka na lang ng sariling bahay, o kaya hiram ka sa akin ng pera para bumili ng studio unit. Mas mabuti pang tumira doon kaysa roon. Bukod pa riyan, kailangan mo pang magbigay ng kalahati ng kita mo. Parang ninanakawan ka na nga. Hindi ko alam kung pang ilang beses na akong pinayuhan ni Wang Wei. Hindi nga madali ang maging alaga ng tiya ko, pero sa mga nagdaang taon, sinubukan kong gawin ang lahat ng gawaing bahay at magbayad ng utang hanggang sa wala na. Nakabitin ang kalahati ng opisina ng damit. Dahil may kakayahan si Wang Wei na magpatawa, nakalikom siya ng maraming fans at itinuturing din siyang isang kilalang entertainment streamer. Mahinahon kong sinabi, ikinasal na ako. Lumipat na ako kahapon. Napasigaw si Wang Wei. Yumuyo ko siya habang inaayos ang mga gamit, pero nang mapagtanto niya ang sinabi ko, nanlaki ang mga mata niya. Ano ba ang sinasabi mo? Tiningnan niya ako na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ikinasal? Mayroon ka bang girlfriend? Kahit napagkasunduan namin ni Maria Clara na huwag masyadong magyabang, alam kong hindi ko ito maitatago ng matagal. At saka, matalik kong kaibigan si Wang Wei. Kaya mas mabuti pang sabihin ko na lang ang totoo. Tumango ako. Nagpakasal kami noong isang araw.
Natulala si Wang Wei doon. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ko, tinanong niya ako kung naglalaro ba ako ng biglaang kasal sa unang pagkakataon naming magkita. Alam ko ba kung gaano kalaki ang panganib? Paano kung dayain ka nila sa pamamagitan ng paghingi ng dote? Nang sabihin niya ito, ibinaba niya ang kanyang boses at bumulong, may nangyari ba sa inyo noong magkasama kayo kahapon? Namula agad ako. Kahit na ikinasal na ako, sa isip-isip ko, hanggat hindi nag-udyok si Maria Clara na magkaroon ng buhay may asawa, hinding-hindi ako mag-udyok. Wala. Nagkakakilala pa lang kami sa isa't isa. Mukha naman siyang okay sa ngayon. Wala nang ganang mag-ayos si Wang Wei. Paano mo nagawang gumawa ng ganoong kapanganib na bagay? Wala kang alam tungkol sa kanya? Ang kasal ay ang pinakamahalagang hakbang sa buhay ng isang tao. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, ipinakilala ko na sana ang ilan sa mga pinsan ko. Kahit na nag-aalala, binigyan pa rin ako ni Wang Wei ng thumbs up. Humahanga ako sa'yo. Ang tapang mong gumawa ng ganoong desisyon. Tumawa ako. Depende na rin sa tadhana. Narinig ko dati na sinabi ng bulag na manghula sa ating lugar na ang kasal sa buhay na ito ay talaga namang nakatakda na. Ang pagpili ng petsa ay hindi mas mahusay kaysa sa pagpili ng araw. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Wei at naging usisero. Ngayon, kahawig ka ng mga plot sa mga nobela. Pero ang mga bida sa mga biglaang kasal sa mga nobela ay nagpapakasal sa mayayaman na may hindi mabilang na ari-arian. Paano siya? Baka may nakita kang nakahandusay sa lupa. Tumawa ako at sinermonan siya. Hindi ganoon karaming anak ng mayayamang pamilya. Gusto mo bang maging mga puno ng prutas ang mayayaman? Basta ba normal siya at walang masasamang ugali, ituturing ko na yun na nakakita ako ng nakahandusay sa lupa. Ang mga plot sa mga nobela ay nananatiling ilusyon at panoorin lang para magsaya. Huwag kang maniwala roon. Tama nga, tumango si Wang Wei. Busy tayo hanggang 11:11 ng gabi. Ngayon, maraming tao sa livestream room ni Wang Wei, malapit na sa 1,000. Pagkatapos ng livestream, binilinan niya akong kumain ng masarap na pagkain, pero sayang lang dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa bahay at kailangan niyang magmadaling bumalik. Bago siya umalis, nagkasundo kami na magpakain siya sa akin ng masarap na pagkain bukas. Tumango ako at gumuhit ng landscape painting ng bundok Fong. Nang matapos ako, malapit na mag-12:00. Isinara ko ang pinto at hinanap ang aking lumang dekuryenteng bisikleta. Nakapagtataka, sinabi ng may-ari noong nakaraang buwan na magpapalit siya ng bagong bisikleta sa buwang ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako tinetext. Sumakay ako sa dekuryenteng bisikleta at pumunta sa kanto, balak kong lumiko sa kaliwa. Saka ko lang naalala na ikinasal na ako at lumipat. Kaya kinailangan kong baguhin ang direksyon ko at umuwi sa Mindo. Nang makarating ako sa bahay, lampas 1:00 na. Itinulak ko ang pinto. Madilim sa bahay. Wala pa si Maria Clara. Mabilis kong nilinis ang bahay, tapos naligo at muling inayos ang kusina. Pagkatapos, naupo ako sa sofa at tiningnan ang magandang palamuti ng bahay. Kahit na inuupahan ko lang ito, maganda ang pakiramdam ko sa kaluwagan. Pagkatapos kong maligo, pagod na ako at inaantok, kaya humiga na lang ako sa kama at nakatulog. Kasabay nito, lumabas si Maria Clara sa malaking hotel na pag-aari ng kanyang kumpanya na sinamahan ng isang bodyguard. Nagbukas ngayon ang bagong hotel. Sige, ikuha mo ako ng Camry. Inayos niya ang kanyang damit at tinanong ang kanyang pinsan, sa tingin mo ba, mukha akong ordinaryong tao? Akala ni Lim Uindong ay nagbibiro siya si Maria Clara. Siyempre, hindi. Kung may alam ka lang sa presyo ng coat na ito, malalaman mo na hindi ito basta-basta. Bukod pa riyan, karamihan sa mga tao ngayon, maliban sa mga driver at mga nagbebenta ng insurance, ay mas gustong magsuot ng komportable at simpleng kasuotan. Nakita ni Maria Clara na may punto siya. Kulang talaga siya sa komportable at ordinaryong kasuotan. Sa pagkakataong ito, lumapit ang lalaking assistant na may dalang ipad. Maria Clara, naayos ko na ang schedule mo para bukas. Tingnan mo. Agad na kinuha ni Maria Clara at sinilip. Sa kanyang isip, alam na niya ang schedule para bukas. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda ng almusal. Ito ang nakasanayan ko sa pagtira sa bahay ng tiya ko sa loob ng maraming taon.
Tuwing umaga, bago mag-alas negatibo 5, nagigising ako para maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Ngayon, napansin ko ang kaunting bagay. Pagkatapos kong magsipilyo at maghilamos, pumunta ako sa pinto ni Maria Clara at dahan-dahang sinubukang pihitin ang doorknob. Hindi ko alam kung anong oras siya umuwi kagabi. Natutulog pa rin siya sa kwarto. Pagkatapos, bumalik ako sa kusina para magsimulang magluto. Ngayon, pinirito ko ang 2 itlog at 2 masasarap na sausage, kasama ang 2 mangkok ng lugaw. Hinugasan ko rin at pinagpira-piraso ang 2 serving ng prutas. Simple at masustansya ito. Nang ilagay ko ang almusal sa mesa, napagtanto ko na baka hindi ito sapat, dahil hindi ko alam kung gaano karami ang nakakain ni Maria Clara. Wala akong problema sa mga pagkaing ito, pero paano kung hindi nabusog si Maria Clara? Sa pag-iisip na iyon, tumakbo ulit ako pababa para bumili ng ilang siopao. Nang makauwi na ako, nagsisimula ng kumain si Maria Clara ng almusal. Pumiti ako at tinanong siya, masarap ba ang almusal? Tumango si Maria Clara at walang sinabi. Pagkatapos, naisip niya na hindi dapat siya maging malamig sa akin, kaya sinabi niya, anong brand ang siopao? Nalito ako sa tanong niya. Ha? Anong sinabi mo? Anong brand ng siopao? Akala ko nagbibiro lang siya. May brand ba ang siopao? Pero seryosong tiningnan ako ni Maria Clara. May sariling brand din ang pagkain. Bumibili ka ba ng pagkain na hindi alam ang pinanggalingan? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko talaga maintindihan kung paano makapagsasalita ang ordinaryong tao ng ganoong mga bagay. Siopao lang naman to sa kalsada. Brand. Ito ay ordinaryong siopao lang sa labas. Ang pangalan ng store na ito ay masustansyang almusal. Maraming tao ang pumipila doon. Naliwanagan si Maria Clara. Tama nga, galing ito sa kalsada. Sigurado bang malinis ito? Ordinaryong tao ay hinding-hindi kakain ng pagkain sa kalsada. Kung gawin ito ng mga katulong sa bahay, sisigawan niya sila. Sa susunod, maaari kang mag-order sa hotel. Huwag kang kumain sa bangketa. Kalmado ang boses ni Maria Clara. Para bang kumain lang ng siopao sa labas ang almusal at kailangan pang kumain sa hotel. Pagkatapos kong magulat, bigla ko itong naintindihan. Sa isip-isip ko, ang taong nasa harap ko ay maaaring nagpapanggap. Ganoon ba kaarte ang buhay ng mga high-level na empleyado sa malalaking kumpanya? Ah, tama, may gusto akong itanong sa'yo. Bigla kong naalala ang isang importanteng bagay. Balak kong itanong sa kanya kahapon kung ano iyon. Hindi tumingala si Maria Clara, at ang tono niya ay parang nakikinig siya sa report mula sa iba. Narealize ko na ang paraan ng kanyang pananalita ay may problema. Sinasadya niyang ilantad ang isang maliit na bakas ng pamumuno, kahit na sa labas ay mapagpakumbaba at maganda. Siguro malakas ang kanyang pagkatao. Ibinaba ko ang chopsticks ko at sinabi, iniisip ko kung dapat bang ilihim sa pamilya ang kasal natin. Sa mga nagdaang araw, nag-aalala pa rin ako. Parang hindi makatotohanan na sinasadyang ilihim sa mga kamag-anak. Nakakatakot naman ang maging direkta. Nakayuko si Maria Clara. Depende iyan sa sitwasyon ng pamilya mo. Kahit papaano, sinabi na niya sa kanyang nanay ang tungkol sa pagpaparehistro ng kasal. Alam na rin ng katulong, driver, assistant, at pinsan niya, pero hindi niya sila pinahihintulutan na manghimasok o magpakasobra. Tumango ako. Sige, pag-iisipan ko ito. Ang ibig sabihin ni Maria Clara ay hindi importante kung sasabihin o hindi sa pamilya, basta hindi ito makakaabala sa kasalukuyang buhay ng 2 tao. Pagkatapos naming kumain at balak kong umalis para magtrabaho, bigla akong pinatigil ni Maria Clara. Medyo komplikado ang ekspresyon niya sa ngayon. Lumingon ako sa kanya na may pag-aalinlangan. Iniisip-isip ko kung nagalit ba siya dahil binilhan ko siya ng siopao na hindi alam ang pinanggalingan. Nakita ko lang na kumuha si Maria Clara ng itim na bank card sa bag niya at inilagay ito sa mesa. Ang password ay 60. Gamitin mo ang card na ito para bumili ng anumang kailangan mo sa hinaharap. Tiningnan ko siya ng may pagtataka at tumawa. Binibining Maria Clara, hindi natin alam kung gaano katagal-tatagal ang kasal ng 2 estranghero. Hindi ko talaga kayo matiis. Nakita ni Maria Clara ang katigasan ng ulo ko kaya tumawa siya. Kunin mo na.
Kahit papaano, gagamitin nating dalawa ang binili mo. Hindi mo makukuha ang gusto mo kahit maging magalang ka sa loob ng 100 taon. Sumidhi ang damdamin ko. May punto rin siya. Kahit na maging magalang ang dalawang tao sa isa't isa, hindi pa rin magkakaroon ng natural na pakiramdam sa isa't isa. Humakbang ako pasulong, kinuha ang card sa kamay ko, at sinabi, re-record ko ang lahat ng transaksyon gamit ang card na ito. Hindi sumagot si Maria Clara. Tinatamad siya ring makinig sa halaga ng pera. Hindi ito sasapat sa paggala niya, kasama ang mga kaibigan. Sa tingin niya, wala siyang oras para intindihin ang mga maliliit na bagay. Muli siyang tumingin sa likod ng lalaki. Ang taong nasa harapan niya ay mukhang masunurin, mayroong tao ring gustong saktan siya. Nang makarating ako sa pinto, lumingon ako. Maria Clara, pupunta ka na ba sa trabaho ngayon? Gusto mo bang ihatid kita? Muli, lumitaw sa isip ko ang aking lumang dekuryenteng bisikleta. Agad na tumanggi si Maria Clara. Nang mabanggit ko ito, naalala niya na sinabihan niya ang kanyang assistant na bumili ng kotse. Sinabi ko sa kanya noon nga araw. Hindi pa rin natatapos ng assistant niya ang trabaho. Umiti ako. Kung gayon, Maria Clara, mauna na ako. Pagkatapos kong magpaalam, isinara ko ang pinto. Natigilan si Maria Clara. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ito ang unang lalaki na nagpaalam sa kanya ng sinasadya bago pumunta sa trabaho. Nakita niya lang ang eksenang ito sa mga drama sa tsihi at labis niya itong kinasusuklaman. Iniisip niya na napaka-plastic nito. Kung magtatrabaho ka, magtrabaho ka lang. Maglakad ka lang. Hindi ka naman babalik. Pero sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng init. Kahit na nakasara na ang pinto, dahan-dahan pa rin siyang sumagot. Sa kabilang banda, sumasakay ako sa aking lumang dekuryenteng bisikleta sa gitna ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, biglang nag-vibrate ang telepono ko ng 2 beses. Huminto ako sa gilid ng kalsada, kinuha ang telepono ko, at nagulat nang makita ang tawag mula kay Kya. 2 araw na akong lumipat at hindi pa rin ako bumabalik sa bahay. Hindi pa rin ako nakikipag-usap ng direkta sa kanya. Nag-aalala ako, kaya sinagot ko ang telepono at binati siya. Lucas, sinabi sa akin ni Wenwen na nakikipag-date ka at lumipat ka na. May magaspang na boses siya dahil madalas siyang umiinom. Dapat mo akong tinanong tungkol dito kahapon. Paano biglang nagkaroon ng girlfriend? Handa na akong gumawa ng dahilan. Matagal na kayong magkaklase at napakabait niya. Bakit hindi ko alam na mayroon kang malapit na babaeng kaibigan? Huwag mong tularan ang mga taong iyon sa internet at gumawa ng mga hangal na bagay. Akala ko hindi naniniwala si Tia sa dahilan ko. Ano ang pangalan niya? Saan siya nakatira? Balak mo bang magpakasal? Kung balak mong magpakasal, dalhin mo siya para makilala namin. Wala akong inihandang mental na preparasyon para umupo silang dalawa ni Maria Clara. Masyadong biglaan. Paano kung magkamali nang sabihin si Maria Clara? Kaya sinabi ko kay Tia na ang pupuntahan ni Maria Clara ay sa ibang bansa dahil sa trabaho at babalik siya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos kong ibaba ang telepono at pumunta sa kumpanya para magtrabaho, hindi ako mapakali buong araw. Kahit na hinahawakan ko ang brush ko, nakakaramdam pa rin ako ng pagkapagod, kaya napilitan akong umuwi ng maaga. Dumaan ako sa pamilihan para bumili ng ilang kilo ng prutas, isang bag ng 5 grains na bigas, at ilang gulay. Sumakay ako sa dekuryenteng bisikleta papunta sa bahay ng Tia. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko si Tia na nakaupo sa sofa at nanonood ng tsihi. Si Wenwen ay busy naman sa kusina. Nang makita niya akong nakauwi, biglang sumigla ang mukha niya. Nililinis ni Tio ang kanyang mga sapatos sa kanyang pag-aayos ng iyong pag-aasawa kasama si tatay. Nang sabihin ko ito, kinabahan ako ng sobra at malakas na nagpadala sa isang lalaki kung wala man lang sa kasalukuyang trabaho. Pinili ko na dumating. Nakatagpo ka ng mali at sumali sa lahat na nakaramdam ng masama sa sarili. Ang babae kung wala. Naalala ko ang pangungusap na iyon. Hindi na talaga ako makatingin sa ibang mga katrabaho na ginampanan upang hindi ko siya magawa at ganda. Naging hindi masyadong maganda. Sinabi ko dati ang lahat ng pag-asa ni tatay. Hindi ko na alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa lalong madaling pagkalayo sa pakikipag-ugnay sa mundo. Maaari akong maging mas masaya.
Kung wala akong tatlong mahal na tao, hindi na ako magpapakasal. Sa aking buhay, mas gugustuhin kong manatili sa iyo, si Wang Wei at siya. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga boses, at ang aking lumang lugar ng aking kinalakihan. Pero kung hindi na rin nila ako mahal, nakalimutan kong kunin ang aking mga nakatagong kaisipan. Nakinig lamang ako at hindi ako lumalaban. Ang araw para sa isa na nakaramdam na walang paraang gumawa ng isang bagay. Ang ilaw na tinatawag na pamilya ay tunay na isang kaibigan na hindi gumagamot sa lahat. Hindi naman mataas ang upa, kaya ipinaayos namin sa tindahan na baguhin ang upuan at lagyan ng pading para magkasya sayo. Kaya medyo natagalan, sabi niya. Sige, salamat sa inyong dalawa. Bumili na ako ng kotse. Pagkatapos kong mag-type ng mensahe, tumingala si Maria Clara sa akin at nagtanong, anong kotse? Camry. Ginagaya na naman ngayon ni Maria Clara ang mga eksena sa hindi ko pa nababasang nobelang iyon. Kung kailangan mo, maaari ko nang ipaubaya sa iyo ang kotse kong Camry, sabi ni Maria Clara. Umiling ako upang ipahiwatig na hindi ko ito kailangan. Malapit na ring dumating ang aking dekuryenteng bisikleta. Pagkasabi ko nito, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Nang kunin ko ito, nakita kong nagmula ito sa may-ari ng dekuryenteng bisikleta. Napakasinungaling ng buhay. Ipinahayag ng may-ari ng tindahan na dumating na ang dekuryenteng bisikleta. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, guminhawa ang pakiramdam ko. Nag-inat ako. Habang hawak ni Maria Clara ang kanyang tasa at umiinom ng tubig, sinulyapan niya ang aking tamad na ayos. Isang dekuryenteng bisikleta lang, nagagalak ka na? Bihira akong makapagpahinga. Ang swerte ko talaga ngayon. Bumili siya ng bagong kotse at papalitan ko na rin ang akin. Sa tingin mo ba, hindi ito isang bagay na karapat-dapat ipagdiwang? Ngumiti si Maria Clara. Sobrang nasisiyahan ka na sa pagpapalit lang ng dalawang laruang kotse na ito. Kung magpapakasal ako sa isang Ferrari, sigurado akong lilipad na sa langit. Masyadong malayo ang Ferrari. Tumawa ako ng mahina. Hindi iyon dapat isipin ng mga taong tulad ko sa ilalim na antas. Huwag mong titingnan ang mga sasakyan ng mayayaman. Kung masyado kang manonood, makakaramdam ka ng kawalan ng katarungan. Mabuhay ng maayos sa iyong buhay. Nang sabihin ko ito, naalala ko ang Rolls-Royce na muntik ko ng mabangga ngayong araw. Tama nga pala, may nakita akong Rolls-Royce sa labas ngayong araw. Sa pagkarinig nito, nagulat si Maria Clara at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa akin. Talaga? Hindi ko inaasahan na maraming mayayaman sa lugar na ito. Ang lihim nila. Sino ang nakakaalam? Baka makakasalubong natin ang isang bilyonaryo balang araw. Tumango si Maria Clara habang sinasabi sa sarili ang kanyang pag-aaral, ngunit ang may-ari ng kotse na dumadal sa akin ay pinaghihirapan na kumita at may itim siya at matangkad tulad ng isang beer. Nagtawanan ng malakas si Maria Clara, halos masamid sa tubig. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang isa sa kanyang mga driver na inihambing sa isang oso, ngunit sa pag-iisip nito, talagang kamukha niya ito. Pagkatapos nito, nakipag-us. Sa Sihefin Hotel, matagal nang naghihintay si William sa bulwagan sa ikalawang palapag. Pagkatapos ayusin ni Maria Clara ang mga importanteng gawain ng kumpanya, saka lang siya seryosong lumitaw sa bulwagan. Sa tabi niya ang kanyang bodyguard, na inaasikaso ang gawain ng pamilya, na mayroong hindi ordinaryong ugali. Sa pagkakataong ito, si Wang Ting, na nakasuot ng sopistikadong damit, ay nagmamadaling lumapit sa amin. Ipinakita niya ang kanyang seryoso at nag-aalalang mukha na nagpapaalala sa amin na bigyang pansin ang imahe kapag kumakain at umiinom. Dumating na ang mahahalagang bisita, kaya huwag gumawa ng anumang bagay na umaakit ng pansin. Sumenyas ako ng okay at tumango si Wang Wei sa tabi ko. Pagkatapos, sabay kaming nagtanong, sino ang dumating at ang laki ng parade. Humikhik si Wang Ting at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang paunang pag-ihers, habang yumuko siya at sinabi sa amin, ang pamilyang Lim, ang pinakamayamang pamilya. Malakas na sinabi ni Wang Wei ang salitang Pia. Sinabi ko kung bakit binibigyang pansin ng lahat ang katotohanan iyon. Sa tingin mo ba, ang lahat ay ang pinakasikat na dating bata sa mundo? Hindi ko alam kung ang mayaman ay ang mayaman na nakapanood na si Wang Wei na ipinaliwanag sa akin ang nangyayaring malaking anak ng aming malaking anak ng bansa.
Hindi ko alam ang kasamaan nila ay hindi ang magkaroon ng kakayahan na si tatay. Pakinggan ang mga paglalarawan ng teleserye na ito. Malaki na lumalabas at nagtatrabaho na may pag-aalala sa lahat ay nakakapagod. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, si Gianni ay gumawa ng mga magagandang hakbang doon, pagkatapos sa ikalawang palapag, nakatingin sa likod ng lahat, na may hindi mapaliwanag na likod ng mga lumalabas, na may likuran na nakaramdam ang katulong, na may mga bagong katrabaho at hindi ako magkakaroon ng mahabang pagtulog. Nang oras na ba ay nakita ang katulong ng isang pamilyar na kaharap sa gilid ng nakilala, kung kamukha niya ang batang Ins. Ang mga katangian nito ay mas luma, mas marami ang nakuhang larawan sa paglalakbay. Ang isang magulang para sa kasunduang mayroon. Naglilingkod at sa katotohanan na magpasya siya sa bawat buhay, gumawa ako ng kasunduan, hindi ko alam na gumagawa ang kanyang kasaysayan sa pamilya. Ngunit ang kanyang bagong anak, na nagpapakita sa kanilang walang abiso, ay nagpapahiwatig sa katulong. Bigyan ng babae sa lahat, na mukhang ang bata ay sa batang lalaki. Huwag kang magpakahirap at magpatuloy at huwag gumawa. Ang katulong, hindi nag-aalangan na tanungin ako sa maraming taon ng pagtatrabaho. Nang makita ko ang babae, ganoon karaming kahulugan na hindi ko dapat tingnan sa ganong mga aktibidad. Hindi nagawang magtanong at nakasama sa mukha ng katulong. Nangyari ang katulong sa isang ganoong pangyayari na magkamalan ang katulong sa kanya, ang anak na sa likod ng anak. May mga ganitong gabi, tumingin sa mga bagay na nakuha. Inayos siya sa lahat at ang sinabi ay magaling na may mga mukha na tumama na nagmamahala para sa panaginip ang pamilya. Malaking karagdagan sa anumang bahagi sa tabi niya, para sa karamihan sa iyo sa lugar na ito, ang tagatulong. Hindi ako nagsasabi. Siya ang tumingin sa katulong ko na hindi makapaniwala sa pagtaka sa katotohanan na sinasabi ko sa iyo ngayon. Nang malaman ang mga gabi, sinabi ay na ginawa mong pagsubok. Siya ang may magandang likuran para sa katulong. May nakakuha sa akin ng mata, sa loob ng malapit ang nakakuha. Ang gabi ay hindi nakalimutan sa aming pangangalaga. Sa lahat ng kalayaan na may kaunting pagkawala at walang makukuha sa iyong kinabukasan. Sa mga magsasabi sa iyong hinaharap na hindi nakatingin ang batang lalaki at sinisi ang iyong mga mata na nakita, ay makukuha ang lahat na hindi nagpapakita. Nang makita na ang nakakita, pinukaw na mga pangarap. May sinabi na sa inyo. Sa ganoong dahilan, inilantad ko sila. Habang hindi kami nag-aalinlangan na nasa ganitong kalagayan, sa ganoong magkaribal sa anumang katotohanan sa kanya. Ang likas na katangian na makikita na nasa isang magkakahiwalay na lugar. Sa lahat ng panahon, sa ngayon, nagmamadali na. Nagpapatawad sa kanya. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, sinabi ko ang mga pinakamagagandang dahilan na nagawa. Sa kasamaang palad ang likuran niya ay nakapikit. Inilagay ko sa kanya ang likuran at ang lahat na nalalaman sa amin. Sa lahat, gumawa siya ng magandang lakad na walang nakitang pagkagulat, na gumawa sa akin ng napakaraming pagkakamali sa isang napakalapit. Ano ang ginagawa ba? Nagpatuloy ang kaunting batang babae, sa mga pagkakataon ay hindi ko dapat hayaan ang mga anak. Sa pamilyang Lim hindi dapat na hindi ko na dapat. Bago nagpakita ang mukha ng babae, ay lumapit para sa mga bagay na wala, bago sabihin sa kanya sa pagtagpo. Sa kanyang maganda, hindi sana nagbabayad ng kaunti ng kalayaan na ang kalayaan sa batang lalaking hindi ito inaasahan, na binibigyan ka ng panahon at walang pinaghandaan. Sa mga panghuling panahon ay nagawa ko. Hindi malinaw kung ano na nagawa, nagpapatawad ko sa pinakahindi sa kalayaan na ang aking puso ay nagbubunga sa aking buhay. Nagkamali siya at nakalimutan. Hindi naman masama sa kanilang tatlo na nagkamali. Sa mga mahahaba na nagawa natin, na sa wakas ay wala siyang kusa sa hindi na nagkamamali. Ngayon, nagpapatawad siya sa isang kahirapan mula sa mahahalagang kahirapan. Iyong kaibigan na wala sa kalayaan, sa iyong kabataan na nang hindi. Nang si Wang Lin, ang iyong magandang ngiti ay humingi sa kanya. Sa iyong kahabaan na ginawa kung ano at tumingala sa aking lumang pagkatao ay nakita ko siya. Nais kong ikaw na itigil sa aking anak. Ito ay nagmamahal ako na kung saan. Ako ay nagmamahal, wala sana si tatay para sa akin. Sa panahong natuklasan ko iyon. Alam ko, nagkamamahal, sa lahat ng mundo na hindi sa mundo para sa isang pag-ibigan, na ang iyong puso ay nagkakagusto sa ginugol sa iyong buhay. Nagpapatawad, walang pinagtalunan, mga mundo at nakita, magandang kalagayan.